Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa orthographic at isometric drawing. Mga layuning pampagkatuto. Una, nakikilala ang orthographic views. Pangalawa, naisasagawa ang pagguhit ng orthographic drawing at pangatlo, naisasagawa ang pagguhit ng isometric drawing. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang, una, nakapagpapaliwanag ng kahulugan ng orthographic at isometric drawing. Pangalawa, nakauunawa ng mga dimensional view na ginagamit sa pagguhit ng orthographic drawing. Pangatlo, nakasusunod sa mga hakbang sa pagguhit ng mga dimensional view sa pagbuo ng orthographic drawing. Pang-apat, nakaguguhit ng orthographic drawing. At panghuli, nakaguguhit ng isometric drawing. Alamin natin mga bata kung ano ang orthographic drawing. Ang isang orthographic drawing ay nagpapakita ng tatlong magkakahiwalay na dimensional view. Ang front view, harap na bahagi, top view, ibabaw na bahagi, at side view, kanan at kaliwang bahagi. May iba't ibang orthographic views. Una ay ang front view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa harapan. Tignan ang nasa halimbawa. Pangalawa ay ang side view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa tagiliran. At ang pangatlo ay ang top view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa taas. Muli, ang orthographic views ay ang front view, side view, at top view. Sa pagguhit ng mga dimensional view may mga panuntunang sinusundan sa pagguhit ng sphere o bilog, box o apat na kantong mga bagay. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba na nagpapakita ng mga dimensional views. Sa pagguhit ng mga dimensional view, ang mga kagamitan na iyong kakailanganin ay ang mga sumusunod: T-square, ruler, triangle, protractor, compass, lapis, pambura at malinis na drawing paper. Sundin ang sumusunod na hakbang sa pagsanay na gumuhit ng orthographic drawing. 1. Sukatin ang bagay na iguguhit. 2. Sa kanang bahagi ng drawing paper ay iguhit ang top view ayon sa nakuhang sukat. 3. Sa ibabang bahagi, iguhit ang front view. 4. Sa kanang bahagi ng front view ay iguhit ang side view. Unang gawain. Ngayon naman talakayin natin ang isometric drawing. Ang salitang isometric ay hango sa mga salitang iso na ang ibig sabihin ay equal at metric na ang ibig sabihin ay measure. Ang isometric drawing ay isang nakalarawang representasyon ng isang bagay kung saan ang lahat ng tatlong dimensyon ay iginuhit ng isang buong sukat. Ang lahat ng mga linya ay parallel sa mga pangunahing axis o magkakasukat ang bawat isa. Ang isometric drawing ay kadalasang ginagamit ng mga ilustrador at mga inhinyero na dalubhasa sa mga teknikal na guhit. Mga dapat tandaan sa pagguhit ng isometric drawing. 1. Ang isang isometric na bagay ay ginuguhit gamit ang mga patayong linya at pahalang na linya. Sa isometric drawing, ang mga patayong linya ay mananatiling patayo,
samantalang ang mga pahalang na linya ay iginuhit sa isang anggulo na 30 degree sa pahalang. 2. Ang anggulo sa pagitan ng lahat ng tatlong axis ng coordinate plane ay dapat nakatumbas ng 120 degrees. 3. Ang isometric projection ay nagpapakita ng tatlong mukha ng isang bagay. 4. Ang pinakasimpleng paraan ng pagguhit ng isometric drawing ay tinatawag na box method. 5. Ang isometric drawing ay may tatlong axis: A. Vertical, B. Slanting, at C. Horizontal. Ang mga ito ay kailangan sa pagsisimula ng ganitong uri ng larawan. Narito ang mga hakbang sa pagguhit ng isometric drawing. Tandaan natin mga bata na ang orthographic at isometric drawing ay mga teknikal na drawing na detalyado at may tamang diagram o plano. Ang isang orthographic drawing ay nagpapakita ng tatlong na magkakahiwalay na dimensional view ng isang bagay. Ito ay ang top, front at side view. Ang paggamit ng tamang kagamitan at pagsunod sa mga hakbang sa pagguhit ay susi sa mahusay na paggawa ng mga view na ito. Mahalaga ang kaalaman at kasanayan tungkol sa orthographic at isometric drawing sa larangan ng engineering, architecture at iba pang larangan sa industriya. Ikalawang gawain. Ikatlong gawain. Ikaapat na gawain. Ano ang inyong refleksyon para sa araw na ito? Sagutan natin. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.